Ako si Rinshu, isang maringgal na prinsesa. Ikinasal sa isang karaniwang tao. Sure, bilang isang maringgal, napili kita. Iyan ang iyong kung ayaw mo, pwede mong tanggihan ang kasal. Ang prinsesa ay kagandahan ng diwat, makapag-asawa sa ay biyaya ng ninuno ng pamilya Xiao. Akin itong pinakaasam. Kangganan, simulan na yan. Ikaw na ang prinsikonsorte. May susugo ang 10,000 hukbo. Sa ilalim ng kautusan ng ipinalalabas ng emperad, ang pangalan ng panlabas na konsorte ay Leng Qingxua. Ginawang pangalawang asawa at pangunahing ginang hindi sumusunod sa asa. May relasyon, sinira reputasyon ng general. Ibinaba bilang Ang asawa ko, si Xiao Jingrui. Dahil dito, mabilis na umangat. Subalit winasak niya ang dangal. Ginawang mababang asawa mula sa pangunahing ikinulong sa pitan. Araw-araw na sinasaktan at pinahihirapan. Xiao Jingrui, ang pamilya ko. Nagtulak sa iyo pataas ng hagdan ng tagong. Son BA Kida Noloko? Ganyan BA, gagawin MOS Ekin? May Dahil Lang Pinakas, kinailangan kong itago ang mahal ko sa iba. Walang pangalan, walang atang anak ko. Naging anak sa labas na lang. Ito'y dahil SAO. Bakit mo ako pinakasalan? Binigyan kita ng pagpipilian. Kung hindi kita pinakasalan, paano ko mararating ang posisyon ko ngayon? Maging matagumpay. Hindi mo inaasahan, Dib, ang pagkawala ng dangal pagkatapos ng kasal. May kinalaman si Fiao lang. Ang gamot na ito, ako mismo ang humanap nito, isang gabing ligaya. Pakikipagtalik lang sa lalaki ang lunas. Maaari kang mabuntis agad at hindi pwedeng ipaabor. Kang hindi, maaari kang mamatay sa pagdurugo. Kamusta? Ang epekto ng gamot na to, masarap BA? Sayang naman. Dapat tinapos ko ang una bago inilagay ang gamot sa nanay ko. Nayan. Ang mura, 20 pulubi kinasama mo. Kung di dahil sa'yo, natapos agad ang reputasyon. Ang pamilya Lin. Hindi sana bumagsak ng ganito kabilis. Paano enyo AKO na loko? Saktan ka? Hindi ba napakagaan para sa'yo? Gusto ko ilibing bahay ng Lin kasama mo. Nayan. Diyan sa Lin Mansion. Noong araw ng pagpatay sa buong pamilya. Xiao Jingrui. Napakakasuklam-suklam mo talaga. Say. KO. Hindi kayo magkakaroon ng magandang kamatayan. Kangganan, Milanayan, ikaw na ang prinsipe. Pangunahing asawa Lin Shu nakipag-ugnay sa iba, ibinaba bilang mababang asawa. Ngayon ang araw ng paglipol ng buong pamilya Lin. Kala, Bilazan Nayo. Ang babae ay makinis ang balat. Hindi ko na mapigilan. Nabuhay akong muli. Ito ang mga tao ng pamilya. Sila ang naglagay ng gamot. Noong gabing ninakawan nila ako ng puri. Nakaraang buhay. Si Xiao Jingrui kasabwat ang bayanan. Si Leng Qingxuang ang nagbigay sa akin ng gamot. Ginawa nila ito bago bumalik sa kabisera para madungis. Simula noon, nawalan ako ng dangal. Nayan. Hindi ko hahayaan. Muling mangyari ang trahedya noong nakaraan. Nakakainis. Ang epekto ng gamot ay kumikilos na. Naku. Ang ganda mo naman. Kuya, anong diwata ang nadakip mo? Nanghihina na ang tuhod ko. Ako ang prinsesa. Personal na pinangalanan na emperador bilang Huaya. Ang Duke ng Lin ang aking ama. Asawa ko, dakilang general ng kaligtasan, Xiao Jingrui. Tingnan natin kung ilang buhay meron kayo para maglakas loob galawin ako. Gabi na, nagpapanggap kang prinsesa. Isa ka lang naman na aliping gustong makatulog sa kama ng amo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Matandang babae mula sa mansyon ng general. Hinirang ako para italika. Maayos ang gaweng to. Magdadagdag sila ng 50 pilak sa bayad. Hindi ako maglilingkod sa 2 tao sabay. Mas mabuti pa mag-isip ka ng mabuti. Gusto mo bang hatiin siya at ang perang ito sa kanya? O gusto mong solohin 50 pilak na ito? Nakamit ang kagandahan. Ako muna, Gandang binibini. Prinsesa, okay ka BA? Nahanap ka ni Magpi. Magpi, dali. Hanapin mo agad ang isa. Hanapin mo ang isang malinis na lalaki. Prinsesa. Magpie. Ang hirap ng pakiramdam ko. Prinsesa, 10 mo pa sandali. Sisiguraduhin kung makahanap ka ng malinis na lalaki.
Magpie. Hindi na kailangan Siya na ang napili ko. Siege. Pupunta ako sa karwahe para hulihin siya para sa'yo. Ayaw mo na bang mabuhay? Ganito karangya ang karwaheng ito. Isa lang ito, ang nakasakay sa karwahe. Siya ay may pinakamataas na posisyon. At pinakabatang kaliwang ministro sa Yan ay siyan yun. Siya ang kilalang walang awa sa pagpatay. Ang kaliwang ministrong parang hari ng impyerno. Nakakalangkit na lang. Simula pa lang na ipanganak siya. Na-diagnose na siya ng royal na Hindi abot ng 30 taon. Isa lang siyang malas na maagang pumanaw. Prinsesa. Magpie. Dalhin mo ako sa kanya. Siege. Mainga. Tumigil ka. Pinipigilan ang karwahe ng Ano Ange Parusa? Si pinsan sa pamilya yan ba? Siya na. Hindi pwedeng mag-aksaya ng oras. Masusunog ako sa apoy ng pagnanasa. Siya ayon. AKO ay taga Lin Shu. AKO as I Lin Shu ang ligwang. Ako ang bahala sa kanya. Huwag niyong ibuli siya ulit. Ako, bilang hindi ko kayo palalampasin. Hindi ko akalain na makikita ko siya dito. Nalisan AKO. Pweed bang. Sumakay muna ako. Nalason? Saj, sumakay ka na. Halika rito. Baki mo ako nila? Yung babae na gustong umakyat sa kama, anong nangyari sa kanya? Kung ayaw ng prinsip ng korona, hindi na babae. Kahit lamok na babae, hindi makakalapis sa loob ng 3 hakbang niya. Itong maikli ang buhay na to. Tulungan mo akong alisin ang Pwede ko siyang bigyan ng tagapagmana. Hindi sayang ang tulong niya sa akin. Huwag kang mag-alala. Pinsan. Nalason ako ng halamang gamot. Pakiusap, tulungan mo ako. Prinsesa, magbigay galang po kayo. Hindi ako ang iyong asawa. Xiao Jingrue. Ano? Hindi ba sapat ang pang-akit ni pinsan? O talagang totoo ang Tungkol sa iyo. Hindi talaga pwede. Ano ang balik mo? Kampante ka, kuya. Alam kong mahina ang katawan ni kuya. Hindi kita papagod ng sobra. Pero pagkatapos nito, paano mo balak ayusin ito? Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na may makaalam. Na si kaliwa ay aking kalaguyo. Gayong gabi, sumunod ka lang sa akin. Sa hinaharap, ano mang gusto mo, ipengako kayo yan. ang tagal na, wala pa ring balita. Siguradong ang May ginamit na kalokohan. Kailangan kong tingnan ito. Prinsesa, mukhang ang yabang ng salita mo. Pero mukhang kailangan mo pa rin ako. Pasensya na. naapektuhan lang ako na epekto ng gamot. Oh, Ang sakitin na to. Mukhang hindi naman kasing hina ng sinasabi ng mga balita. Patawaran. Matagal nang hindi nakita ang kaibigan sa pagkakita lang, ginawan agad ng ganito.
Pasensya na talaga, kaliwang minis. Kagabi kasi, biglaan ang sitwasyon. Pagkakasala. Sana maunawaan mo, Ginoong Zuo. Kapag kailangan mo ako, tawagin mo akong pinsan. Pagkatapos gamitin, nagiging Ginoong Zhu na uli. Sabihin pa, ganitong bagay, paano ko mapapatawad? Kagabi, talagang pang-emergency ang sitwasyon. Sa gitna ng ligaw na lugar, mag-isa. Kaya't ganito ang talagang napilitan lang. Napilitan lang talaga. Ganun lang ba? Isang salita ng prinsesa at tapos na. Jean, akala ko ay sasalba ang prinsesa. Sa kabutihang loob. Pero hindi ko inaasahan. Ganito na ang tulong kayo. Mahina si Yun mula bata pa. Di tulad ng prinsesa na may likas na lakas. Pero si Yun ay nakapag-aral ng buong ningning. Alam niya ang asal. Ngayon nawala ang kanyang kapurihan. Paano si Yun? Magpapaliwanag sa asawa ko sa hinaharap. Huwag kang magmadali, ang kabutihan ng pinsan kong buhay. Hindi makalimutan ni Lin Shu. Di inaasahan, ako ang dangal na prinsesa ng Zen. Biglang inangkin ang may sakit sa kalye. Ganaton kilos. Ano ang pagkakaiba sa bastos? Mas tama na ito. Sa wakas, kagabi, binigyan na ng pangako ng prinsesa. Ano man ang gusto ko, ibibigay mo. Ang katarungan at moralidad ay kung ano ang meron ako. Ano man ang gusto mo, tatanggapin ko. Isang napakahalagang pangako. Kailangan ko itong ag-isipang mabuti. Pagkatapos ay sasabihin ko sa oras na iyon, sana prinsesa, huwag mo na akong iwasan. Napagkasanduan na. Anong oras na ngayon? Ngayon ay all that na. May natitira pang kalahating oras. Muntik ko nang makalimutan ang mahalagang bagay. Hindi ito ang damit ko. Ang damit ng prinsesa kanina ay napunit ko na sa iba't ibang bahagi. Ang damit na ito, puwid na yan. Ang sakit naman nitong taong ito. Nagdadala pa ng damit kang babae. Salamat sa inyo. Ingat. Prinsesa, babalik na tayo sa bahay ni Xiao. Balik sa bahay ni Xiao. Paano ka manonood doon? Punta tayo sa templo ng bayan. Ang dakilang prinsesa ng Huayan, sa gitna ng kagubatan ay nilason. Alamin mo agad. Tingnan natin kung sino. Ang ganun kalakas ang loob. Bagamat naalis na ang lason, parang naubos na ang lakas ng katawan. Mukhang hindi naman walang silbi ang maikling buhay na iyon. Mukhang masama na si Magpi. Tama, prinsesa. Ang mga tao ng pamilya Xiao, anong plano mo? Ipasabi kay ama sa pamamagitan namin, ang aking asawa ay bumalik na sa ipagbigay alam sa lahat ng mararangyang pamilya sa loyang. Humantarito, para magbigay pugay kay Xiao Jingrui. Prinsesa, yung matandang bruha, ang dami niyang ginawang Bakit hahayaan si ama maghanda ng handaan para kay Xiao Jingrui? Hiwalayan mo na siya diretso. Kakakabit lang ni Xiao Jingrui ng isa pang asawa. Gusto ko nang makipaghiwalay. Hindi ba't magmumukha akong selosa? Parang wala akong dignidad bilang pangunahing asawa. Huwag kang mag-alala, ang mahal mo, hindi siya nagpapalampas sa mga manloloko. Padalhan ng balita si Itay para makita na matataas na pamilya sa lodging. Ang palabas na inihanda ko para sa pamilya Xiao. Gusto kong ipaunawa sa pamilya paano ka nakabangon, kung paano ka bumagsak. Tara. Hindi ba ang matandang bruha, si matandang ina? Anong ginagawa niya rito? Sinusubaybayan niya ako. Noong nakaraang buhay. May pagkakataon sana akong makatakas. Hinarang ako ni matandang inautos na matandang babae. Tinapos niya ang huling landas ng pag-asa. Tumakas ka ba? Buti na lang si matandang Malupit maglano. Pinabantayan ka sa akin. Kung tumakas ka, Paano pa mapapanood ng buong lodging? ang kahihiyan mo. Ang sakit na idinulot ng pamilya Xiao. Ibabalik ko sa kanila na mas marami pa. Nalaman nating biyenan ng prinsesa ang naglagay ng lason. Nagbayad siya sa 20 lubi. Gusto niyang sirain puri ng prinsesa. Buti na lang at nakilala ng Ang inyong kamahalan.
Nagpadala ng imbitasyon ang prinsesa. Anyayahan ang lahat sa piging sa bahay ng Hene. Para salut Benjamin, si General Xiao. Inablanuhan ng pamilya at Xiao. Ibibigay pa rin sa Xiao na iyon. Handa ang salu selo. Tara, sama tayo sa kasyahan. Tingnan natin ang prinsesa. Ano kayo? Binabalak niya. Nene, young Tungkol Kaylin, kamusta na yun? Ilang beses ko nang sinabi, kailangan mong magpigil. Tignan mo ang sarili mo, wala kang anyo ng isang pinuno. Patawad pa. Ang inyong Ay natataranta dahil sa Si Shuanger. ay nagdadalang tao ng Xiao. Si Lin Shu, ang pamilya niya ay kung hindi natin siya lubos na mawasak. Paano kayo? Napapakasalan SI Schwanger? Ayaw mo rin sa panganay ng pamilya, maging anak sa labas, di ba? Sisiguraduhin kong si Lin Shu. Ay masisiraan ng puri pagkatapos ng kasal. Huwag palakasin ang loob ng iba at pahinain ang sarili mong kumpi. Tema ka, nane. Masadong nainip si anak. Pinapunta si Gimama sa templo ng lungsod para magbantay. Kilalang tao sa Luoyang ay darating para salubungin ka. Pagdating ng oras, ipakakalat ko ang balita na umalis si Lin sa mansyon ng hating gabi. Ibabato ang putik sa kan. Iyak siya sa kahihiyan. Pagkaraan, dadalhin ko sila sa templo para hulihin siya. Kapag nangyari na itapos na ang plano natin. Kapag nalantad na ang iskandalo nila, ginawang lantaran ng malaman ng lahat. Ako pa ang gagawin ko siyang kabit na lang. At si Shuang ang gagawing lihit dahil sa paninira niya noon. Wala nang maglalakas ng loob para humaska esayakin sa pagtatago ng sariling kabit. Lahaing ito, mga taong dinala ni inay upang manood. Matandang ginang. Enaku, Jinonli, Enral. Talagang isang piling tao. Satin Jiankao. Ito ba ang prinsesa ng Huaian? Tunay ngang ikaw at ang hen ay itinadhana para sa isa't prinsesa. Nakita ko na si Ginang Yu, pero hindi siya kahawig. Enaku. So, Isaac Alang Pealang Kerida. Huwag kang magmadali. Nangra. Tiyak na sisirain ang pangalan ni Lin Shu para maibigay sa'yo ang posisyon bilang pangunahing asawa. Si General Xiao ay Pasensya na kung hindi ko kayo nasalubong. Hindi ko inanyayahan Gobernador Li. Matandang Ginang Xiao. Si Lin Guogong ang nagpadala ng sulat para imbitahin ako. Narinig ko na ang kaliwang ministro. Upang salubungin si General Xiao. Pinabati kita, General Xiao. Si Lin Shu na kumbinsi ang mas malakas, ang kaliwang ministro. Kaya gagamitin ko ng maayos upang siya'y mapahiya sa harap ng lahat. Narinig. Naparating si Ginoong Kawayasash nagpapakumbaba malugod na inaabangan ang wala kang karangalang imbitahin ako. Bakit mo ako pinatawag? Nasaan ang prinsesa ng Hui? Sabihin mong narito ako para maningil ng utang. Aitong Silanshu. May utang sa pangalawang ministro, kaya siya nagalit. Pangalawang ministro, ano utang ni Lin Shu sa inyo? Walang kinalaman ang pamilya Xiao namin diyan. Siya, malapit siyang di maging manugang ng pamilya Xiao. Ginang matanda at Xiao. Anong ibig sabihin ng sinabi? Hindi alam ng kaliwang ministro. Ang Lin Shuan. Lehitimong anak ng pamilya ng Duklin. Personal na itinalaga ng emperador sa liwanag ng araw. May kaugnayan sa di kilalang lalaki. Talagang nakakahiya sa aming pamilya Xiao. Kung kagabi hindi ko nakita si Lynch, malamang napahamak na siya ngayon sa kasinungalingan ng kanyang asawa. Alam niya na ganito ang sitwasyon. Pero ginamit pa rin niya ito sa kanyang ati ako na idamay niya. Ano ba talaga ang plano niya? Matandang ginang, ang pagsisinungaling tungkol sa iyan ay isang malubhang kasal. Ang matandang ginang ay team sa kanyang mabait siya sa lahat. Naniniwala ako, hindi niya basta-basta bibintangan ang prinsesa. Si Lin Shu managing Xiao family. Paano ko naman siya bibintangan ng walang dahilan? Kung gagawin ko yun, Magdadala ba ako ng kahihiyan sa pamilya Xiao? Matandang ginang Xiao, sigurado ka sa sinasabi mo na ang prinsesa ay nakipagtagpo sa iyo. May ebidensya ka ba? Kung hindi naniniwala si Pangalawa, sumama ka sa akin sa templo ni Cheng Hu. Parmakita ang Totu. MGAK. Inaanyayahan ko kayong para maging sexy para sa pamilya Magpatodo. Sumama sa akin sa templo ng lungsod. Tingnan natin si Lin Mei kung talagang may ginawa siya. Nakahiya-hiya at nakakasira ng moralidad. General Xiao, UCO SOMO, gaining ka sabik. Imbitahin ang lahat para makita paano magbigay ang prinsesa. Nagsuot ng birding sombrero. Kang gainin. Punta na sa templo ng lungsod. Check natin. Tingnan ang oras. Ang mga tao Mayayaman ng lungsod ng Luo ay paparating. Mamaya, gawin mo ang sinabi ko. Sa nakaraang buhay. Pinatay ni Xiao Jingrui ang buong pamilya ko. Sa buhay na ito, yaman at karangyaan ng pamilyang Xiao mula sa tulong ng pamilya Lin. kailangan itong maibalik ng walang kulang. Aba, Napakasama nitong ginawa. Ang manugang ko,
Anak ng pamilya Lin, ginawaran ng emperador bilang Huayan prinsesa. Ngunit nagawa niya ang kahiya-hiya at nakakahiya na bag. Tinawag mo akong anak, anong gagawin niya ngayon? Ang hilig ng ginuwang Huayan ay napaka-espesyal ng panlasa. Pumunta pa sa ganitong lugar para tumakas. Matandang ginang Xiao, hindi mo kaya nagkamali ng tingin. Dignidad ni Ang Hui ang naging ano siya napunta sa lugar na ito. At makikipagtagpo, hindi maaring magkamali. Maraming beses akong sinulatan. Sabi nila ang madalas na hindi umuwi kung hindi ko mismo nakita. Hindi ko akalain ginagawa niya ito sa likod ko. Nakikipagrelasyon sa iba. Huwag magalit, Xiao lang. Madalas wala ka dahil sa digmaan. Malungkot ang prinsesa. Nararamdaman ng tao yan. Si Lin Shu, nagawa ang kahihiyan at kawalang moralidad. Hindi siya karapat-dapat maging ina ng mandiri. Agad chaos young papalan. Hindi ko talaga lalaking nila. Napakataksil niya at walang muwal. Nakakahiya para sa pamilya Xiao at Lin. Ang ganitong klase ng babae, dapat ipagtabuyan. Ang babaeng ito, gumagamit ng titulong Ging para sirain ang reputasyon ng pamilya. Bubuksan ko ang pinto. Parmakira, ang magkasamang makasalanan. Piyanan. Bayanan, bakit kayo umiyak dito? Ano pong nangyari? Ikaw, hindi ba nasa loob ka? Bakit nandito ka? Paano nangyari ito? Pinagplanuhan ko ito ng maigi. Paano niya nagawa na nakatayo siya dito ng maayos? Enaku, hindi ba ang Gayan County Princess? Princess Gian, may maling pagkakaunawaan kanina. Bilisan nyo, magbigay galang. Hindi naman. Paano mangyayari yan? Ang tao sa loob, hindi ang aking manuga. ONG. Piyanan. Nandito kayo. Yung tao sa loob, syempre hindi ako yon. Tama naman. Si prinsesa ng Huayan ay nakatayo dito. Paanong ang mangal na? Prinsesa in Huayan? Wala ka sa loob. Sino ang nasa loob? Linshu. Ano bang pinaplano mo? Matandang ginang Xiao, sabi mo paulit-ulit na pahiya prinsesa. Pero ngayon, ang prinsesa ay maayos na nakatayo dito. Sino ang nasa loob? Sino ang nagpapanggap at nagpapasama sa prinsesa? Gabiansa. Kung sinasabi mong mayroong gumagawa ng kasalanan sa loob, mas mabuti pang buksan natin ang pinto sa harap. Tingnan natin kung sino ang malakas ng loob, na nangangahas mapanggap bilang anong mukha ang ihaharap ng pamilya Xiao, at paano naman ang dignidad ng pamilya Lin. Huwag kang matakot, Bayana. Kapag binuksan natin ang pinto, mahahanap natin kung sino ang nagpapakalat ng kasinungalingan. Nagpapahiya sa pamilya Lin at Xiao. Mga narito ngayon. Siguradong hindi ko sila palalagpasin. Pakiusap, kayo na ang magdesisyon. Tulungan niyo kaming makamit ang hustisya para sa pamilya Lin at pamilya Xiao. Dahil nangungusap na ang prinsesita, buksan na natin ang pinto at tingnan. Sinong may tapang, usong oso at balat ng leopardo? Naglalakas loob na siraan ang prinsesita. Gimomo, ang kasamahan ni Matandang Ginang Xiao. General, Matandang Ginang. Umalis ang ginang kagabi sa palasyo. Nakita ko siyang nasa kahihiyan kasama ang pulo. Personal kong nakita ito. Kia mama, eto ako, maayos na nakatayo sa harap mo. Anong mata mo ang nakakita sa akin na nasa kahihiyan kasama ang pulubi? Enaku, nilalapastangan ina ng sambahayan, inaakos ang lakas ng loob mo ah. Kate hindi ikaw. Ikaw, pangunahing may bahay, lumalabas ng bahay gabi. Anong klaseng asal ito? Kawawa ang anak ko na laging nasa digma. Pero ikaw, hindi mo ginagalang ang katapatan bilang paano mo ipapaliwanag ito sa angkan at mga ninuno na Ay na asawa. kagabi. Ginawa ko ito upang ihanda ang salusalo para madali akong bumalik sa bahay Lu para ayusin at bumili ng kailangan. Natatakot ako na makaistorbo sa inyo. Hindi ko na nga nagawang ipaalam. Kanina pa kinaumaga, narinig ko sa aking bayan, kaya't agad akong pumunta sa dambana. Nag-alala ako sa kaligtasan, kaya't nagmamadali akong pumunta dito. Ngunit hindi ko inaasahang magdudulot ng talagang nakakapanlo mo. Bagaman usapin ng pamilya ninyo, ang Pagateo and I, Duchess Huayan, iyan ay utos mismo ng hari. Dahil nakita ko na, hindi ko ito pwedeng baliwalay. Kung hindi, sa hari, paano ko mipapaliwanag ito? Jinawang Xiao, kahit ikaw ang bayenang babae ng prinsesa, kung siniraan mo siya, dapat ka humingi ng tawad sa harap ng lahat. Linshu, bilisan at palisin ng mga tao. Gusto mo bang pagtawanan ako ng iba? Ako ang iyong biyenang babae. Kung pababayaan mo ang gulo nila, siguradong ipapapu ang kasal mo at ng anak ko. Naku, Payanan kaya, bakit gusto ninyo? ipatigil ang kasal namin? Hindi kayo maintindihan. Ano kasalanan ko sa 7 dahilan para itakwil? Kang gayon, paano ako mabubuhay pagkatapos nito? Hiwalayan ako. Huwag mo nang isipin yan. Kung may hihiwalay, prinsesa ang magpapalayas ng Lin Shu,
Paano mo naturuang alipin mag-insulto sa ina? Ginoong kaliwang po, ito pagkakamali ng pamilya Chiao. Nakapangasawa ng masungit, mangyari po, ipaglaban ninyo po ang hustisya, parusahan nyo para sa kasalanang malaking kawalang-galang. Gino, ang linya ni Lin ay inutusan ang kasamba. Ginawa akong kahihiyan. Keo, kayo ang dapat magbigay ng hustisya sa akin. Sige, ako ang magbibigay ng hostisya para sa'yo. Nayon, Lin Clan. Handa ka na, Bie? May labing ka na yan. MGA Tao, bigyan ng upuan ang prinsesa ng Huayan. Prinsesa, mapo pa kayo. Ginoong kaliwang minis, siya'y hayag na walang gat. Bakit ninyo siya binigyan ng upuan? Take it. Baka na. Nakalimutan mo na ang batas ng ayon sa kasalukuyang kautus ang may titulong iginawat. Hindi kailangang lumuhod kung walang at maaaring tanungin ng nakaw. Ano na yan? May mali ba sa aking pag-aasikaso dito? Gino, simula nang ikasal si Lin sa pamilya namin, tamad siya at mahilig ko. Sa akin bilang biyenan, wala siyang respeto at hindi magalang. Simula pumasok si Lin sa pamilya, inalagaan ang biyenan at inayos ang pamilya. Lahat ng kanyang gawain ay ginagnayan. Itong kasalanang walang besehan. Hindi tinatanggap ng prinsesa ng Ikaw, Ang mga paratang ng prinsesa. May ebidensya ba? Siyempre may ebidensya. Sinabi ng biyenan ko na masama. Hindi totoo yan. Tungkol dito. Si Ginang Yu ang makakapagpatunay. Tama ang sinabi ng prinsesa. Pagkain at gamit ni Ginang Xiao, palaging galing sa tindahan ko. Matandang Ginang Xiao, taunang gastusin. Halos 5,000 liang. ikaw. Paninirang puri sa prinsesa labag sa batas. MGA Tao, Dali. Ano? Anong ginagawa niyo? Naku, Ang tao mukhang kulang. Ang parusa, paano natin ipapatupad? Ako na. Ang pamilya Xiao, sobrang nagakusa laban sa prince. Aluin ng 300 bit. Huwag magalit, ang pamilya Xiao, wala kaming intent. Lahat sila ay si Lin Mei. General Xiao, aginsulto sa prinsesa. 300 sampal sa mukha. Ito. Mga kayamanan ng tinta at batong tinta. Yan Jun. Hindi siya ang may pinakamalalang dila sa korte. Sa ilang salita, pinutol nito ang hagdan ng pamilyang Xiao tungo sa tagumpay. Amo, 300 palo ay tapos na. Prinsesa ng distrito, ngayon ay napagod ka. Kung nais mong hiwalayan ang asawa mo, AKO, ay maaring humingi ng utos mula sa hari. Ang kaliwang ministro ay nagpakita ng katapat. Lubosh na pasasalamat. Lin Shi. Ginit. Ito ay tungkol sa pamilya. Ito ang sarili kong desisyon. Ayaw kong abalahin pa si Zhou Xiang. Xiao Jingrue, May isang bagay na tandaan mo. ang kanyang pagkikilanlan bilang Hawaiian Princess Lin Shu. At pagkatapos, saka pa lang siya manugang ng pamilya at Xiao nyo. Kang lalampas ka pa yulit. Huwag mo akong sisihin. Walang anuman. Susunod ako sa payo ni Zhuo Qiang. Bakit hindi niya hiniwalayan kanina? kailangang itanong pa ba yan? Siguradong nasa puso pa rin ng prinsesa si General Xiao. Xiao Jingrue. Bake it? Ano bang meron siya na wala ako? Gino. Noon, may kasunduan ng prinsesa at pamilya Xiao. Itinakda ni Gino Lin sa harap ng kamahalan. Napakamaalahanin ng prince, mapagmalasakit. Siguradong ayaw ng prinsesa na mawalan ng kredibilidad sa korte. Kaya, nag-alinlangan siya. Talagang mahusay mag-isip. Mas malinaw ang kanyang paliwanag. Prinsesa, anong nangyari sa'yo? Nalson AKO. Isang gabi ng ligaya. Isang lihim na gamot mula sa ang gamot na ito. Nagpapabuntis sa isang gabi. At ang sanggol ay di maaaring ilaglag. Kang hindi. Magdurugo at mamamatay. Grabe, ang ganitong kasamaan. Kailangan nating tapusin ang koneksyon sa pamilyang Xiao. Kung hindi, ang iyong sitwasyon. Katatapos ni Left Minister hilingin ang pahintulot sa paghiwalay. Bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong hiwalayan? Hindi ko kayang hiwalayan siya ngayon. Ang pamilya Xiao. Kinuha nila ang maraming bagay mula sa pamilya Lin. Gusto kong ibalik nila lahat. Isa-isa. Isa-isa nilang ibalik sa amin. Ang sakit sobra. Si Lin Shu, cute siya. Bakit hindi pa humingi ng tawad? Gusto na ba niyang magrebelde? Dati, tupas siyang mabait sa akin. Sunod-sunuran siya sa lahat ng gunayan. Parang ibang tao na siya. I-downgrade mo na siya bilang kabit. Pakakasalan si Shuang at siya ang mag-alaga sa Yan ang tamang gawin. Inay, ayokong hindi. Dalhin si Shuang bilang Lin Shu, Prinsesa Parencia. Kung hindi magtagumpay ang plano ngayon, baka maging mahirap na sa hinaharap.
Hindi ko siya hahayaang maging masaya. Ngayon, hindi ko siya maaring hiwal. Gastusin ko ang bigay dote niya. Gone, Nathan. Dalhin mo dito ang ginintuang balangkas. Opo. Shimpi. Take it puro at Errol. Nasaan ang hinihingi naming balang? Enral, GNG, Matanda, Pinautos sa kasambahay na kunin ang shark's fin at balangkas. At tinatuyong karne sa kusina. Sinabi niyang wala siyang pakialam sa araw-araw ng pamilya Chow. Pinasasabi niyang kayo, GNG, matanda, ang pumunta at mamili. Anong sinabi mo? Princesa, Matandang bruha, mahirap pakibagayan. Paano kung mag-eskandalo siya? Buong bahay ng General, loob at labas, kasama ang mga peder to. Alin dito ang hindi galing sa dinala kong dot? Sabihin Emos, dinala ko mula sa pamilya Lin. Ilagay lahat sa bodega. Oh. Umali. Ito, Patiyan. Lahat kunin niyo. Maingat. Tigil. Ibigay nayo, Keo. Saan dadalhin mga mahal kong gamit? Matandang ginang. MGA Bagenatu. Ginastos lahat to ng aming prinsesa. Para bilang. Ngayon, dapat ibalik. Sa tunay na may-ari, sobrang capable mo. Gusto niyang sirain ang tahanan ko? Anak, tingnan mo ang asawa mo. Gusto ba niyang pasukuin ang mundo? Kewi Nagalsa. Ibaba nyo yan. Patawad, hindi pwede. Camille. Ay sumusunod lamang sa utos ng Kung meron kang pagtutol, sabihin mo sa prinsesa. Tarana. Ikaw. Oy! Nayan, Kaling and Malaman and Island Shoe. Nasa mansyon ng General. Sino talaga ang nasusunod? Ginang ng Tangway, nabilang na lahat ng dote. Natitira na lang ang bahay sa Timog Bayan. Natinitiran Nileng Kingshuan. Leng Qingshuang, lakas loob niyang okupahin bahay ko. Sakto, pagkakataon para palayasin siya. Kapag nakuha na ulit ang bahay, makikipaghiwalay ako kay Xiao Jingrui. Linshu. Hindi ka pa ba nagsasawa sa kahaharot mo? Anawang Sadia and I Henry Xiao. Ganito kabiye talag. Maging isang asawa ng may-ari, hinayaan mo pang parusahan. Pati ang matanda na ina, hinayaang kunin. Ang tauhan ang alahas ng pamilya Chiao. Ganito kabiye talaga? Hindi ba ito parang sampal sa mukha ng pamilya Chiao? Henry Xiao. Ang mga bagay na iyon, dinala ko mula sa pamilya Lin. Kung ipapakuha ko iyon, may masama ba roon? Sage, mabuti iyon. Huwag na nating pag-usapan. Ngunit ang ating inay matanda na. Hindi ka nagmalasakit sa pakainin mo pa siya ng simpleng pagkain. Nanay mo. Itinuro ba ng nanay mo kung paano mag-alaga ng biyenan? Ang nanay Keo, ang itinuro niya, siguradong tama. Pero, alam mo, ang Xiao ay mahina ang pundasyon. Ang pamilya Lin hindi kayang suportahan ito, kaya mas mabuti pa. Ibigay namin sa inyo ang pamamahala ng at nang hindi na madamay ang tagumpay ng pamilya niyo. Ngayong panahon ng promosyon ko, kailangan ko ng pera. Kung hindi siya ang mag-asikaso, sino pupuno sa gastusin ng mansyon? Huwag hayaan si Lin Shu na makatakas. Huwag nang magulo pa. Nayon, patawarin na lang kita. Ayusin ng mabuti ang Ibalik ang mga dinala palabas. Yumulik ka yulit. Hindi na talaga may babalik ang mga bagay na nilabas na. Oh, tama nga pala. Babaeng iningatan mo sa timog ng lungsod. Nakatira rin siya sa bahay ko. Gayon, nagpadala ako ng tao. Papalayasin siya. Lin Shu, ang lakas ng loob mo na galawin ang tao ko. Malakas si munting prinsesa. Sinuri niya ang mga tala ng pamilya Chiao at nalaman may babae ang general sa labas. Sangeyo, si Magpi. Nagdala na ng mga tao, paapalisin sila. Lin Shu, Hindi mo pinipilit ang sarili mo. Sa pakikitungo sa pamilya Xiao, ano mo ako mapapakalma? Ang bahay na ito ay dote ng prinsesa. Hindi basta lugar na pwedeng tirahan ng kahit sino. Palisin ang lahat ng tao. Opo. Anong ginagawa mo? Ang prinsesa tao ni General Xiao. Kaya ang mansyong ito ay sa pamilya Fiao. Sinabi ng General Tumirad, kaya walang alinlangan sa pagtira dito. Gayon, pinakapaborito sa pamilya Fiao. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas. Leng Qingshuang. Huwag isipin kapalit kay Xiao Jingrui. Pwede nang angkinin ang bahay ng prinsesa. Sinasabi Kausa. Wag mo nang pangarap. Kunin ang mga gamit. Itapon lahat ito. Opo. Tanggapin ang utos. Anong ginagawa niyo?
Ang mga gamit ko. Ang alahas ko, kailangan maingat. Shuang, Para sa kinabukasan nating magina. Kayanin mo para kay mama. Sobrang pang-abuso na to. Buntis sa anak ng general. Tinataboy niyo ba ako? Magpie, patawarin Ang anak ko, patawarin mo ang anak ko. Shuang, Ang anak ko. Schwanger, kamusta ka? Inral. Ang anak natin. Dali, Dilizen Mo. Matapang na maliit na cute, nangahas mag-abuso gamit ang impluensya. Salang. Huwag kang magali. Alam kong hindi ako matanggap ni Ed. Mas mabuti pang sundin ang nais ng Ed. Lilisan na ako dito. Shuang, maging comfortable ka dito sa pananatili. Ito ang tirahan ng prinsesa. Hindi mo mapipigilan si Hanel Chow kunwari tumutulong. Ang lakas ng loob mong sumagot. Tijol. Prinsesa ng probinsya. Lanshu. Sa tingin mo ba, may halaga pa ba ako bilang asawa? Xiao Jingrui, nasanay ka ng tawagin general. Nakalimutan ko na kung sino ako. Ano ang ibig mong sabihin? Ang aking ama ay siyang komandante ng hukbong panghilaga. Namamana ang titulong Markisuno. Ang aking tiyahin. Ay ang emperetring Rina ng palasyo, ina ng kaharian. Ako ang dinsilyo ng Huwayan na tinanghal at ikaw, Xiao Jingrui, ang inyong mga ninuno. Mayroon bang titulo o antas? Ano ang mga nagawa mo kamakailan? Anong posisyon mo na ngayon? Ikaw. Bakit? General Xiao, may balak ka bang kalabanin ang prinsesa? Linshu, wag mong magiging sobrang mayabang dahil sa ating pagkasama bilang hindi kita sasaktan. Pero ang pag-asawa sa pamilya namin, ang bahaya mo. Ay akin na. Asawa ang masusunod, babae susunod. Sundin patakaran ko bilang May sariling patakaran ang aming unahin ang hari bago ang mag-asawa. Paulit-ulit mong tinatawag ang sarili mong Lin. Hindi mo man lang iginagalang ang titulo ko bilang prinsesa. Xiao Jingrui, linawin ang pagpapakasal ko sa hindi upang ipasa ang dot sa'yo. Lalo na para yumabang ka at ituring ang sarili na pangunahing tao. Kung wala ako, isa ka lang na walang pangalan na sundalo. Kung tungkol sa ranggo, ako ang nakatataas. Ikaw ang nakabababa. Kao. General Xiao. Hindi ka dapat magyabang sa harapan ko. Dali-dali kayong umalis kasama tao mo. Umalis na kayo. Prinsesa. Pangalawang tagapayo. Pagbati po, Ginoong pangalawang tagapayo. si Ginoong pangalawang tagapayo na ano po ang layunin ng inyong pagdati? Pongga. Ang lakad ni Ginoong Kaliwang Punong Ministro. Paano mo nagawa? Isa lang siyang matalik na kaibigan. Sana yon, pansamantala siyang nananatili sa aking diyan lang siya sa tabi. Sinabi niya sa akin, arang sa inyo raw may isang nakatira, pabongga at skandaloso. Saan magpunta, lagi umagaw pansin. Kung sa mansyon ng general, taong kahinahinala. Hindi BA, nakakahiya. Gaano kalapit? Yane, naghahanap ka ng dahilan para tumulong. Mukhang ang taong ito ang balita. Tungkol sa isang taong may misteryo. Ako ay isang malinis na babae. Wong Kapintasan. Tawag ka ng tawag sa asawa at nakakadalang anak ni General Chow. Narinig ko lahat. Aneko, nahihiya pa naman kayo. Ang sinabi mo, parang nakakahiya para sa akin. Wala kang pangalan at pero bakit? Ikaw pa'y napasailalim sa iba. Ito. Ginoong Kaliwang po, si Shuang ay nag-iisa. Walang mapupuntahan. Ako ang nagdala kay Shuang. Nakatira sa bakanteng bahay ng Madam Pan. Oy, maawain si General Xiao sa mga magagan. Pati ba naman ang dot naman ay bukas palad na may pahiram. Ginoong Kaliwang Premier. Ito pala ay usaping pampamilya ni Xiao. Anong ginawa ni Xiao na makakasak dahil sa wala na kayong tigil sa pamilya ni Xiao? Sa walang hanggan na paghab. Mapongga, mga bagay sa inyong pamilya. Istorbo sa panauhin ng kaliwang ministro. Kung hindi dahil kay Kaliwang Ministro para sa prinsesa, ipinagtanggol ka. Yung mahalagang bisita, baka matagal ka nang wala ng ulo. Panauhin ng Kaliwang Ministro. Takot mawalan ng ulo. Baka naman, si Maharaja. Ako ang nagkulang. Patawarin niyo po ako. Aalis ako kasama si Shuang hindi na istorbo. Si General Xiao ay marunong magpahinga. Balak mo na lang umalis. Paano yung pera satsa ng bisita? Sino ang magbabayad? Ginuong ka ng kamay, mataas ang estado ng bisita. Tasa ng sa ay 300 tile ng pilak. 300 dantel.
Marunong talaga silang pinagsama ang inisyu na sweldo at mga benepisyo sa militar ni Xiao. Eksaktong 300 tile. Ang mapagpakumbaba, hindi ko hahayaang bayaran ako ng kaliwang punong ministro. Ito ay 300 tile. Bumaba. Panginoong Tsi. Heto, kunin mo itong 300 to. Isipin mo na lang siya bilang sitsiyaw para sa kabayaran ng nasakop mong pag-aari. Maraming salamat, mahal na kaliwa. Gabi na. Kailangan ko nang umalis. Hey. Hindi ka pwedeng umalis, prinsesa. May utang ka sa akin. Matagal anahon na para bayaran ito. Hindi ko naalala na may utang ako sa mahal na kaliwa. Mahal na kaliwa. Magpakita ka ng Gineo. Ang tulak ng inde kanina. Biglang nagparamdam. Nagawi ang dugo sa katawan. parang puno ng bituin. Nas sumisaya. Pakiramdam ko'y nanghihina. Pare. Parang mawawalan ako ng malay. Prinsesa, bilisan mo, maghanap ng upuan pa sa amo. Dali-dali. Hanap-hanap. Dalawa. Tubig. Prinsesa. AKOY. Nasa bingit ng kamatayan. Baka hindi KO nakain. Mapasa kamay pa ng prinsesa. Sige, kukunin ko na ng tubig para sa'yo. Malamig. Sobrang lamig. Kung ganun, Kukuha na lang ako na mainit na tsa. Prinsesa. Ito ay birding sa. Ang birding sa ay malamig, nakakabag. Hindi mo BALM? Sa tingin ko, pinakamahilig sa pememera si Lord Zul. Bakit palagi mo akong hinahanap? Dahil. Nakalimutan mo ba ang utang mo sa akin? Nakalimutan ano naman na yan? Hindi ba naalala ng prinsesa? Sa wakas. Mag-asawa tayo ng 100 araw. Wayab ing mago. Mauna ka na balik. May mahalagang usapan kay Chancellor Zul. allons Ginyo, ikaw naman. Magangat ka. Sama ka asayakin pawi. Mahina ang katawan ni Jun simula nung araw na iyon. Ang katawan na ito, talagang lubos na ang kawalan. Toda sabi-sabi na siya ay isang malubrang sakitin. Pero noong gabing iyon, kitang-kita ang kanyang lakas. Ikaw pa ang mahina, nakita kita noong huli, sobrang sigla mo. Pati sa templo ng lungsod hinabol mo. Ang prinsesa ay parang ala. Poginom noon. Tahimik at walang problema. Pero pagkatapos nito, malakas talaga. Simula noong araw na iyon, 2 beses nang nagkasakit si Yun. Ang mga bantay na nagsisilbi. Mahirap ang pang-araw-araw na pagkain at ina ang pagpapagamot. Tumigil ka na, Yuan. Ano ang plano mo? Narinig ni Yun na inalagaan ng prinsesa. Ang kanyang ina sa loob ng ilang taon, malalim ang kaalaman sa pag-aalaga. Hindi ko alam kung pwede manatili sa bahay upang alagaan ako. Magbigay ng kaunting gabay. Ano? Ako ay manatili sa bahay mo. Hindi tama iyon. Pero kailangan kita. Narinig ko na Deki. Inihanda ng punong manggagamot ang katawan mo. Bakit kailangan mo akong tumulong? Gusto mo lang ba ng mas mahabang buhay? Matagal na akong nagpipigil. Pero hindi ko inaasahan na ikaw ang sisira sa akin. Magaling ang punong manggagamot sa pagsusuri. Baka malaman niya ang lahat. Dahil na, iwasan ang kahihiyan ng pamilya. Iraw. Hindi ko sinasadyang umiwas. Iba ang pagitan ng lalaki at babae. Ikaw ay wala pang asawa. Ako'y may asawa na. Kung pumasok ako sa inyong bahay, baka mapag-usapan na iba. Ganito na lang. Nayan. Kaliwang ministro, may kahinaan sa katawan. Hindi ka makapagpatingin sa doktor. Hahanap ako ng gamot para sa'yo. Bawat kalahati ng padadalhan kita ng mga gamot, okay ba? Saish, ayon sa kagustuhan ng prinsesa. Agad-agad ng sumang-ayon. Baka hindi niya namubuya ang sama ng loob na nakuha niya.
Ginagawa niya paraan para mapasama ako. Talagang tuso. Pero Hun, salamat sa prinsesang maghahanap ng gamot kay Hindi kita papayagan magpagod, prinsesa, sa paghatid ng ibibigay ko ang aliping marunong sa ang mga ganitong trabaho. Pwede mong ipagawa sa kanya. Makbaw! Narito ako. Simula ngayong araw, sandan mo si prinsesa. Ang laki pala na ikot niya. Para lang bigyan ako ng babaeng guard. Akala kayo pa naman malis, hindi kayo akala na inaalala niya pala ako. Salamat, Linshu, kapag nahanap ko na ang gamot. Dadalhin kayo kagatas, Palm. Dahil ayaw mong manatili sa mansyon, para maprotektahan kita, magpapadala ako ng tao. Mananatili sa iyong tabi. Mabuting bata. Ikaw ay banayad at mabait. Dahil dala mo ang dugo ng Xiao, tiyak na hindi ka apihin ng manor. Bibigyan kita ng katayuan. Gagawin kitang kapantay kong asawa. Magaling mga ko ang bayanan. Posisyon na pangalawang asawa sa mansyon general. Kailan naging formalidad ang magpasalamat ng bayan ng babae? Lin, inaakala mo dahil may posisyon ka. Pinapahirapan mo si Shuang-er at ngayon, naglalakas loob ka pang magingay. Ang pamilya Xiao ang magpapakasal kay Shuang-er. Anong pakialam mo? Noong panahon, itinakda ng utos ng emperor ang kasal sa general. Pero paulit-ulit mong sinasabi na dapat magkapantay ang isang pang-asawa. Hindi ba't natatakot kang masira batas ng palasyo? Kung hindi dahil sa dangal ng emperador, matagal ka nang pinalayas ng pamilya Xiao. Naglalakas loob kang palayasin ang isang prince. Dana mo muna ako. Linshu, dinala ang tao ni Zuo Qiang pauwi. Gusto mo gamitin Zuo Qiang para idiin ako? Kung gusto ko kitang idiin, hindi ko kailangan manghiram. Pero mabuti rin na nandito ang tao ni Zuo Xiang. Para magpatunay sa nangyaring gayon. Mas mabuti pang mag-ingat ka sa iyong sinasabi. Baka magalit ang emperador. Linshu, huwag kang Kung OABA o hindi, hindi tayo magdedesisyon yan. Kung sa tingin na general tama siya, mas mabuti pang humarap siya kay At hilingin kay Hari. na ibigay sa'yo ang kasal kay Ikaw. Kung hindi ako matanggap ni Ed, si Shuang-er alis kagad. Hindi na siya mananatili kahit isang hakbang sa mansyon ng general. Huwag kang matakot, Shuang-er. Sa mga nakaraang taon, nagtiis ka ng napakaraming hirap. Ginamit niya ang posisyon para apihin ka. Ngayon, gusto pa niya na palayasin ka. Habang and ito AKO, hindi kita hahayaang mapahiya. kung ang general ay talagang nais pakasalan ang pamilyang Leng. Hindi naman impossible. Kau. Talaga bang handa kang payagan si Shuang-er na magpakasal? Siyempre papayagan ko siyang pumasok sa aming tahanan. Ang paraan para madala ko kayong lahat. Payagan ang babaeng Leng na makapasok. Pero, siya ay magiging isang aliping dahil hindi ka pa man lang nalalapit na maging asawa. Pinagplanuhan ko ito ng maraming taon, pero naging pangalawa lang ako. Basta't makakapirme ako sa mansyon ng general. Balang araw ay papalitan ko si Lin Mei. Agawin ko ang posisyon bilang legal na asawa. General, basta't nananatili ako sa tabi mo, gagawin ko ang lahat. Shuang, pasensya ka na. Basta't kasama kita kahit mahirap kakayanin ko. Sige. Ang desisyon sa pangalawang asawa ay ginawa na. Kang ganawin. Magpahinga ka na sa kwarto. Sandali lang. Ano na naman ang balak mo? Napagkasunduan ang pangalawang asawa. Ang mga dapat gawin. Wala dapat makaligtaan. GNG lang. Pagpasok sa pintuan. Kailangan munang magbigay galang ng sa bayanan. Talagang ikaw, Lin Shu. Gusto mo akong pahirapan agad. Wala na ayan. Mahina ang katawan ni Shuang, nagdadalang tao para sa pamilya Xiao. Huwag nang pagurin pa. Mabait at mapagmalasakit ang bayanan. Bilang nakababata, magpapasalamat kami sa puso. Kahit na, ang paglilingkod ng sa ay tradisyong pamana ng mga ninuno. Kung alisin ito ng pamilya Leng, kapag ito'y kumalat, Pyong Lojing, ay tatawanan ka lamang. Shuang-er. Maglingkod ng sa. Tingnan mo ang sa. Gusto niyo bang makita magpakumbaba at mag-alay ng sa? Ang sa na ito. Ialay ko na para sa inyo. Jinji, Matt Anda Hungarian and I Shuang. Sumusunod sa utos ni 8, ialay ko ang sa para sa inyo.
Sino ang mag-akala na ganito katigas ang puso ni Ed na itulak ako hanggang masaktan? Nasunog ang kamay ni Shuang, pero di na mahalaga. Ngunit kung si Jianji, matanda, ay mapapahama, kasalanan na lahat ni Shuang iyon. Ikaw muna ang tumayo. Lin Shu. Kung ayaw papasukin SI sabihin mo na lang direkta. Hindi kailangan gumamit ng Siya mismo ang nadapa. Bakit ako pa ang sinisisi? Kung ayaw mo magbigay-pugay, cold family. Sabihin mo lang direkta. Bakit kailangang basagin pa ang tasa na ito? Sayang lang itong tasa ng tsa, noong kasal ko ito binigay. Pumili ako para kay biyenan ng tsa mula sa Shaoshan. Halaga ay libo-libong ginto. Ano? Itong set ng tasa ng tsa, libo-libong ginto. Ling, paano ka naging ganito kaingat? Matandang ginang. Si Shuang, nadulas lang ang kamay niya. Hindi niya sinadya. Nalala kayo. Sa inya. May blue and white teacups pa. Bakit di natin palitan iyon? Para magbigay na tiya ulit si Leng para kompleto. Magagamit ng pamilya Xiao dati. Sana yan. Isang set ng tea cups na lang natitira. Sige, tama na, tama na. Ngayong araw, huwag sundin ang patakaran. Si Leng ay sobrang clumsy. Kapag hinayaan pa siyang magsilbi ng saa, mabubulok ang bahay natin. Lang. Nasira mo ang mamahaling tasa ko. Wala nang maibibigay ang pamilya Xiao sa'yo. Ang kasal, simple lang ang lahat. Anak. Sundin ang plano mo. Lansyut. Hintayin mo lang kayo. Darating ang araw. Ipaparamdam ko sa'yo ang hirap sa buhay. Anong nangyari? Bakit mababa ang estado ng tahanan? Ito lang ba ang kinakain? Gastusin sa tahanan Xiao ay mula sa dot ng pamilya Lin. Kinuha ng pamilya Lin ang kanilang dote. Hindi na makaahon ang tahanan ni Xiao. Shuang. Ngayon sa bahay, lahat ay simple. Pasensya na at mahirap ang buhay. Chawang. Masaya si Shuang na makapasok sa at makasama si Fiao lang araw-araw. Lubos na akong kontento. Palaging simple asay Shuang. Hindi takot sa hirap. Sabi ni nanay, simple lang. Akala kayo magilala ka. Ngayon makheng. Hindi mo pinapansin ang mga ang galing naman. Hindi totoo na hindi ko nakawin ko ang dot ni Linmi na may maranyang kasal. Ang ganda at mahal ng kasuotan mo, GNG. Korona ng Phoenix ang nakamamangha. Nasa luwing ako. Hindi ko pa nakita ang ganitong kagandang alahas. Bakit pa ang hawig ito sa Phoenix Crown ng prinsesa? Ikaw talaga. Ninakaw mo ang Phoenix Crown na ibinigay ng emperador sa prinsesa. Hindi totoo yan. Ikaw may ginagawang masama. Sinizizi mo pea ako sa kasinanggalangan mo. Gayon ang kasal namin ng general, pero isang utusan ang nanggugulo. Huwag kang makapangalakal. Lang Ching Shuang. Huwag kang masyadong mayabang. Ang aming binibini ay hindi ka palalampasin. Isang binibini na di kayang kontrolin ang alip. Tutulungan ko siyang turuan ang alip. Dapat nga magpasalamat siya sa akin. He. Paluin niyo ng husto. Opo. Bitawan niyo ako. Magpie. Li Shu, araw ng kasal ko ngayon. Paano mo nagawang manggulod at sinaktan mo pa ang alila ko? Hindi lang alila ang kaya kong saktan. Pati ikaw tuturuan ko ng leksyon. Tawagin ang general. Opo. Lin Shu. Nasa loob na ako ng Fiao Mansion. Si Fiao lang may karapatang protektahan ako. Hindi na kita kinatatakutan. Si Lin Shu rin ba, ikaw ang tatawag? Ang sampal na ito. Para sa paglapastangan mo sa aking mga tauhan. Ang sampal na ito. Para sa tapang mong nakawin ang aking korona. Tama na. Ngayon ang araw ng kasal. Ano itong ginagawa mo? Ano? 8 Naya. Ininsulto niya ako sa harapan ng lahat. Ang pamilya Lin. Nilagay ang pamilya Xiao sa kahihi. Paano ka naging mabuting pinuno ng tahanan? Ang dangal ng pamilya Xiao ay nabawasan dahil kay Leng Qingshuang. Winasak Naya. Kung hindi niya ninakaw ang koronang Phoenix. Pinahiya ako sa lahat. Ikaw biyagani. Nangyari ito ba sa kasal? Hindi ko ginawa.
Bakit mo ako inakusahan ng walang dahilan? Isa akong bagong asawa, ikalawa. Saan ako maglalakas loob na galawin ang mga gamit mo? Ikaw na galing sa kilalang pamilya. Bakit sisirain mo si Shuang Er ng walang dahilan? Siguro dahil nakita mo akong magarbo sa kasal. At naging sagabal ito sa'yo, Kaya hindi ka mapalagay, kaya't inutusan mo si Magpi. Pinalalabas mong sinisira. Yung suot mo sa ulo ay korona na iniregal. Noong ikinasal ako, Ang ebidensya suot mo. Ano ang karapatan mong sabihing sinisiraan ka ni Magpi? Inay, napakahalaga ng koronang ito. Ikaw ang bumili nito para kay Shuang. wala akong pera pambili ng mahal na bagay na yan. Pero ang bagay na ito, Kung sa pamilya siyaw natin ito, sa susunod na 3 tandang bawas 5 taon, hindi na bakit hindi samantalahin ang pagkakataong ito? at tuluyan ng itago itong korona. Una, ako ang gumastos para dito. Para kay Shuang Er talaga ito. Ikaw ang bumili. Ang koronang ito ay malinaw na nasa listahan ng DOT. Ikaw ang sumuri ng dumating sa bahay at gumawa ng kasulatan. Ngayon sinasabi, Binili mo para kay Leng Shi. Andito ang ganitong kadaming tao. Hindi ka man lang mahiya sa harap nila? Kung anong meron ang iba, dapat mayroon din si Shuang Er. Kung ako'y gumastos ng pera para sa iyong korona, siempre, may perho ding korona si Schwenger. Talagang mahal ni General Chiao, si Ginang Leng. gusto ko rin ng asawa na katulad niya. Alam ng lahat, si Lin Shu mula pagkabata gusto ako. Ngayon nakita niya si Shuang Er na likas na maganda, di may iwasang magselos. Pero hindi mo kailangang magpakadrama. Basta't mananatili ka sa lugar, ang puso ko ay laging may puwang para sa'yo. Ang lugar mo? Hindi kayo Janasto yan. Gayon sa bahay ni Xiao, lahat ng pagkain at gamit. Dahil lahat sa DOT ko kaya ako kumikita. Sabi mo binili mo itong koronang Phoenix para sa pamilyang Leng. Gusto kong magtanong tungkol sa perang ito. Saan ka nanggaling? Ang aking pamilyang Xiao, tumatanggap ng royal stipend buwanan. Bumili ng ilang alahas. Hindi ito maging problema. Bukod pa rito, mayroong daan-daang koronang Phoenix. Sinabi mo na ito, kaya sayo. Una, sa'yo daw ito, may ebidensya ba? Paano mapapatunayan? Ako ang makakapagpatunay. Sumaludo kay kaliwang ministro. Ang korona ng Phoenix, ako ang nagpagawa. Walang katulad sa buong mundo. Ang bawat hiyas ay natatangi at may pinagmulan. Bawat isa'y may istorya. Gusto kong tanungin si General Xiao, saan mo nabili ang korona ng Phoenix na ito? Gusto kong marinig. Sino ba talaga ang may parehong interest tulad ko? Walang pinagkaiba. Ang aking koronang Phoenix. Sa wakas, siya mismo ang gumawa nito. Kaliwang ministro, ang koronang Phoenix na ito, tinulungan ko lang si Shuang Er para magmukhang maayos. Nagsinungaling ako nang walang intensyon lokohin ang kaliwang ministro. Nalilinlang lang ako noong sandaling iyon. Mangyari sana na makita ito ng Ang koronang Phoenix na ito ay nahanap ko lamang sa bodega. Akala ko'y bigay ng general at na matanda bilang kasal na alay. Hindi ko inakala na sa 8 pala ito. ninakaw ang korona ni Lin Shu para lokohin ako, tapos nagmamalinis ka. Alayam na IOBA. Ang paglapastangan sa korona ay pagyurak sa dangal na maharlika. Kunin ang korona mula sa bastos na babae. Upa! Pakikuha ito, ginoong kaliwang punong ministro. Ito ang bahagi ng DOT ni Lin Shu. Kasama din dito ang puso't hirap ko. Paano kayo nagkalakas loob na pagnasaan ito? Ipapaalam ko ito sa kanyang kamahalan. Maawa kayo, kaliwang tagap. Ang pamilya Ling ay nadala lang ng maling hakbang. Hindi pa siya kasapi o parte ng pamilya Xiao. Ang mansyon ay hindi tatanggap ng iyong maling gawain. Kanselado ang kasal. Hinding-hindi tatanggap ang pamilya Xiao. Isang taong hindi marangal. Dahil sa kabutihan, prinsesa. Kung hindi, sisiguraduhin ko kayong lahat. Ay babagsak ang dangal. Salamat sa hindi pagpaparusa, kaliwang tagapayo. Princess. General Genong. Sa ngalan ng anak natin sa sinapupunan ko, huwag mo akong paalisin. Ay na, Huwag kang mag-alala, ako ang bahala kay Lin Shu. Gayon, pinaluhod at ininsulto ako ni Lin Shu. Sa high na harap, sisiguraduhin kong masusuklian niya ito ng 100 ulit, 1000 ulit pa. ang nangyari ngayon. Salamat sa tulong mo, kanang ministro. Lin Shu, Tandang-tanda ko. walang rush. Sa kanale. Magkapasalamat ka. Ngunit ang korona ngayon ay nadumihan. Mas mabuti pang itapon na lang. Sa ibang araw, gagawa ulit ako ng mas maganda.
Gustong-gusto ko itong corona. Hindi ko isusuko dahil lang sa iba, lalo na't ngayon ko lang nalaman na ang corona na ito ay sadyang ginawa mo para sa akin. Bakit di mo agad sinabi sa akin? Mahal na Hari, malapit na po ang kasal ng prinsesa. May inihanda akong regalo. Alam ka o, Magkababata kayo ng prinsesa. Palagi kang may malasakit sa kanya. ngunit di ikaw akalain. Kilala mo pala siya na mabuti. Tingnan mo ang corona. Puno ito ng mga mahalagang bato na gusto niya. Mahal na Hari, magkakilala na kami ng prinsesa mula pagkabata. Pero ang nais ko, hindi ko masabi. Pakisap kayo, mahal na Hari, ipagkaloob mo ito sa prinsesa para sa akin. Sige, pangako ka o ayo. Salamat, Maharlika. Lin Shu, naway sa mga darating na taon, ikaw ay mamahalin at pahahalagahan. Madilim na ang gabi. Magbalik na sa tahanan ang gina. Mahihirapan si General Xiao magdagdag ng asawa. Makakatulog ka ng mahimbing, gina. Wala akong pakialam kung magdagdag siya ng asawa o hindi. Nais kong makipaghiwalay sa kanya. Tulungan mo akong humingi ng pahintulot sa hari. Noong araw na iyon, hiniling ko ang pahintulot para sa paghihiwa. Hindi mo tinanggap, Bakit? Bakit ngayon iba na? Alam ko na hindi bagay si Xiao Jingrui bilang asawa, hindi maasahan, ngunit mahirap makuha ang basbas ng hari. Gusto kong maghanda na maayos. Salamat sa iyong tulong, kaliwang ministro. Lin Shu, anong nangyari sa iyo? Huwag niyang malaman. Buntes AKO. Noon. Mas sober yata ang gali KO. Hiling tungkol kayen. Abalahin pa si ka ng ministro. Iyon ang lason. Nagkaroon ng problema sa pagbubuntis si Lin Shu sa galit. Prinsesa, anong nangyari sa'yo? Ito yung gamit. Kung mamatay ang bata sa loob, hindi rin ako makakaligtas. Dahil sa ginawa ni Madam Ling gayon, nagkaroon ako na masama sa gayon ay sobrang sakit. Ipagpaumanhin mo, prinsesa, maghanap ako ng doktor. Si Dr. Lee ang mapagkakatiwala. Puntahan siya at tawagin. Huwag kang mag-alala. Mayroon AKO. Walang mangyayari. Kung hindi sa araw ng templong Shu, nabigo ang plano. Gayong ako ang maging pangunahing asawa. Biti na lang at si Fiao lang ang nagprotekta sa akin. Kang hindi. Ako at ang bata sa tiyan ko ay palalayasin mula sa mansyon. Huwag mag-alala, hanggat ako'y narito, walang makakapagbuli sa'yo o sa anak mo. Ikaw. Huwag ka namalis. Huwag amalis. Huwag kang mag-alala. Hindi ako alis. Chawang. Narinig mo ba? Si Lin Shu at ang lalaking iyon ay nagtataksel. Malandi. Ang plano sa templo ng bayan nung huli ay hindi nagtagumpay. Hindi kayo nakal. Siya mismo ang pumunta rito. Yang babaeng si Lin Shu, nangaliwa mismo sa mansyon ng general. Gusto kong makita kung sino ang kanyang kalaguyo. Lin Shu. Ang kalaguyo ni Lin Shu ay Cao Pala. Sanselor, si Lin Shu ay nangaliwa at nagdala sa mansyon ng general. Pengging galawa. Wala nang mas kakaiba pa sa General Xiao na gustong magsuot ng berde. Maayos si Lin Shu, pero kayo ang sumakit sa kanya. Inaparatangan niyo siyang nangaliwa. Anong nangyari kay Si Lin Shu ay hinimatay dahil sa galit ninyo. Kung hindi ko agad napansin, baka wala na siya. Kumusta na siya? Nagkabugso ng dugo si Lin Shu. Buti na lang at hindi seryoso. Huwag kang mag-alala, alagaan ko siya ng maayos. Xiao Jingrui. Dalhin mo ang kabit mo at umalis. Ikaw. Magpapaalam na po ako. Shu, huwag kang mag-alala. Ako ang nagpadala sa mga para maghanda ng gamot sa aking pairing na ito agad. Alam mo na ang lahat. Ano ang kailangan mo? Naitago niyo ito sa akin. Tumajoga. Ito ay gamot para sa pagbubuntis. Buntis sa Lin Shu. Pamilya Cold. Kakahiya ang nangyari nakaraang araw. Hindi biyay tapat magninimini. Bakit ka nagrereklamo ngayon?
Ako ay nandito para ipaalam sa inyo. Ang plano natin sa templo ng lungsod para kay Lin. Hindi naman ito ganap na kabiguan, totoo ngang nalason siya noong araw na iyon. Isang gabi ng saya. Ano ang sinabi? Nagdala siya ng isang anak. Totobie ito? Totoo, matandang ginang, Ginoong Fiao. Pwede nating ituloy ang dinatapos na plano gamit ang kanyang kasalanan pagkatapos ng kasal. Pagbintangan siyang marupok at ibaba ang kanyang estado bilang kerida. Angkinin ang lahat ng kanyang dot. Dalhin agad si Ginang Lin dito. Ngayon din siya ibababa bilang hamak na kerida. Hindi ko alam kung bakit ako pinatawag ni Bayanan. Ikaw, Lin, bilang isang prinsesa ng lalaki, paano nakagawa ng ganoong kababaan? Ikinahiya mo ang pamilya Xiao. Hindi toti. Kasalanan ng prinsesa. Tumahimik. MJ Tao. Anong karapatan ninyong gawin sa akin? Huwag ka nang makunwari. Hindi kita ginalaw, tapos bigla kang nagdalang tao. Ang anak sa sinapupunan mo. Kanino ba talaga yan? Nako, paano niya nalaman ito sa mismong oras ng paghihintay sa utos na paghiwalay? Hindi ko ginawa iyon. Gusto mong maging inutil, huwag akong isama, nakita ni Shuang Er. May nagbigay ng gamot para mapanatili ang bata. Simpleng mangkok ng gamot, inakusahan mo ako, Silang Chingshuang, Totinabiaya, pinaniniwalaan niyo siya, sinabi pa, ang korona ko ay sa kanya. Fiao lang, bakit kailangang makipag-usap sa kanya? Buntis ba o hindi? Palo sa tiyan niya, malalaman. Tama ka, MGA Tao. Bagbugin siya. Sandali. Kagalang-galang na prinsesa ako. Sinong mangangahas galawin ako? Mga walang kwenta kayo. Subukan mo lang. Huwag, prinsesa. Nakipagrelasyon ka sa iba. Nagdadala ka ng anak na may kasalanan, gayon patayin kita. Para lang linisin ang pangalan ng pamilya Fiao. Prinsesa, hindi niyo maaaring gamitan ng pribadong parusa ang prinsesa. Maaari siyang mamatay. Kung mamatay siya, mas maigi. Kung mamatay ako, hindi rin magiging tahimik ang pamilya Xiao. Lin, Ginusto mo, nakipagrelasyon ka sa iba. Nagdadala ng anak sa kasal. Kaya't parian ka. Nasa panig pa rin ng hustisya ang Hindi ka naging tapat, sinira mo ang dangal. Nayon din. Tatanggalin kita sa pagiging asawa, mga tao, paluin siya. sa wakas, magiging pangunahing asawa ng pamilya Fiao ako. Ha, Tumajil ka. Ginoong kaliwang take it ka nandito? Prinsesa. Tawagan ang manggagamot. MGA Tao, hawak dakpin ang buong pamilya ng Xiao. Ginoong kaliwang punong ministro, batang may dinadalang anak na di alam. Inaayos ko ito ayon sa batas. Anong kasalanan meron? Walang galing. Inahintulutan ng kanyang kamahalan ang annulment ng Hindi lamang kayo sumuway sa utos. kundi, nangahas pa kayong alipustahin ang prinsesa, sanhi sa kanyang pagkamatay. Tagawale. Narito ang utos ng kanyang kamahalan. Sa pangalan ng langit at kapal, iniutos ng emperador, si Lin Shu ay prinsesa ng kasalukuyang dinastya. Marengal at May Dangal. Ngunit paulit-ulit na pinagmalupitan ni Xiao, nagmalaki ang pamilya Xiao laban sa hari. Sinuway ang batas at tradisyon. Ako Y, gali na gali. Simula sa araw na ito, Lin Shu. Iwalayan si Xiao Zhangrui. tanggalin ang posisyon ni Xiao Jingrui bilang general. Ibaba ang ranggo sa kaniwang lahing mandirigma. Pasya NG Hari. Tanggapin ang utos. Xiao Jingrui. Simula na yan. Lin Shu at ang pamilyang Xiao. Walang sagutan at koneksyon. Prinsesa. Inabuso ng pamilya Xiao ang Agaray detin. Hihintayin ang pasya. Minamahal na pikinggan montak muna ang paliwanag kao. Yan yun. Shushu. Yan yun. Ang lakas mo, prinsesa. Makhang. Ang gamot na ibinigay ng ay talagang epektibo. AKO. Kanina, ako ay, Kitang-kita na may alam. Si Ginu, panaginipan ni prinsesa. At saka, mukhang hindi ito magandang panaginip. Huwag nang magsalita. Lahat kayo, umalis na. Opo. Sa tayan KO. Huwag kang mag-alala. Walang masama sa ating anak. Ano ang MGA anak natin? Ang anak KO. Simula na yan. Wala ka ng kinalaman sa pamilya Xiao. Lin Shu.
Yung MGA town ng AP, nasa kustodya lahat sila sa bulwagan. Ano mo sila balak parusahan? Paulit-ulit nila akong sinisira. Wala akong awa. Kailingin kayo. Silang lahat ay magbayad. Lahat ng ito ay dahil sa'yo, Malaska. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganito ang pamilya siya. Matandang ginang, sa mga taon, may nagawa ako para sa pamilya siya. Wala akong ginawang ikagagalit ninyo. Tama na ang paglilinis-linisan mo. Nga, gusto ng kaliwa na parusahan. Kailangan magsakripisyo. Hindi pwedeng magwakas ang pamilya siya. Ikaw ang tagalabas, kaya dapat ikaw ang magsakripisyo. Matandang ginang, nakikaya sa paik, huwag mo akong pilitin na akuin ang Matandang ginang, Xiao Lang. inisip mo rin bang dapat na akong mamatay? Schwanger. Ngayon, ang pamilya siya ay nasa bingit ng kapahamak. Ikaw. Pakiusap, magsakripisyo ka na lang. Kaya Paula. Isa lang akong panakip butas ng pamilya niyo. Mamatay ka na. Nabali ka na. Eos ka rin, Leng. Napakasama mo pala, akala kayo ang bait mo. Nagsisinungaling ka lang pala. Kev. Di kayo magkakaroon ng magandang wakas. Eksena, nag-away ang masasama. Walang hintay sa karma. Tara na! Para hindi madumihan ang kamay ko. Sige. Lahas sa siningkita. Sure. Itay. Bakit ka nandito? Narinig ko na si Xiao Jingrui, ang cutie, hindi sobra siyang napapabayaan. Bukas sa korte, magrereklamo kay His Majesty laban sa... Huwag kang mag-alala, Linggugong. Ginawa ni General Xiao kanina. Naitala ko na lahat. Kanina ko ito na ipasa sa palasyo. Salamat, Zhou Xiang. Hindi inaasahan kayo ni Hu El ay nagtutunggali sa korte pero tinulungan mo pa ang anak ko. Itong utang na loob, hindi ko makakalimutan. Ako at ang iyong anak na si Yu Chiang ay may maayos ding samahan sa totoo lang. Hindi masama araw-araw kanyang Tari. pag-uwi. Sige na. Yui na tayo. Uwi na tayo. Sabihin ko sa'yo, ang tao, hindi dapat makalimot kung sa nung bata pa si Zhou Xiang lagi inaapi. Tinutulungan mo siya, ngayon pinoprotektahan. Yan ang tinatawag na hindi na Xiao Jingrui, hindi pwede. Tara na, umuwi na tayo. Ang matandang ito. Talagang lahat ng bagay na sasabi niya. Si Linggugong ay may mabuting puso, pero yung kuya niyang kanang ministro. Hindi sila galing sa isang ina. Makitid ang isip. Hindi ko alam kung anong problema ang may bibigay nito sa kanya. Kain pa, sure. Tingnan mo, sobra kang kasalanan ni Ama. Pasensya ka na talaga. Salamat, Ama. Mas kampante na ako na nandito. Mas panatag na ang pakiramdam ko. May lakas ng loob ka pang ang kumain. Nakipaghiwalay ka sa pamilya Chiao. Sinira ang pangalan ng pamilya Lin. Alam mo ba kung anong sinasabi ng iba tungkol sa'yo? Tiger. Sige na, Tiger. Bihira bumalik si Shure, sabay kumain. Huwag ka nang magalit. Isang babay. Kung mawala ang dangal, habang buhay na niyang hindi mayaangat ang ulo. Para sa pakikipaghiwalay mo, ginulo mo ang bayan, pinili si Left Minister na tumulong. Hindi ba ito? Hinila ang pamilya Lin pababa? Kawalang hiyaan. Ang kapatid mo ay nasa pamilya Xiao. Kinakampihan mo pa si Xiao Jingrui. Itay. Kahit mga tao sa labas alam na hindi kami magkasundo ni Zhou Qiang. Pinapapasok mo pa ang pamilya Lin sa kaguluhan na to. Kung mauwi tayo sa pagiging sunod-sunuran kay Zhou Qiang, mas mahirap yun para sa akin. Oy. Lin Hu. Noong kumuha na ikalawang asawa si Xiao Jingrui, napadala ako ng sulat para makipaghiwalay. Di mo pinansin, kaya lumapit ako kay Zhou. Kamwala asayas with Xiang. May ganito ba mangyayaring gayon? Ang isip ng babae, pabago-bago. Paano kita mapagkakatiwalaan? Baka sa makalawa, bumalik ka na naman sa pamilya Chiao. Hinding-hindi na ako babalik sa pamilya Xiao. Tama na. Ituloy nyo lang. Buzok na ako. Tiger. Chou. Ange Cuyamo. Sa salita, hindi nagpapatalo. Pero sa puso, iniintindi ka pa rin niya. Ganon talaga ang ugali niya. Huwag mo nang intindihin. Halika, humigop ka ng sabaw.
Alika. Kumuha ka ng ulam. Huwag mong pansin sa korte, palaging nasa mga pagtata. Kain pa. Si Lin SA, ang kita niya talaga. Pero talaga namang naiirita ako at itong matandang ito, sobrang pabor sa kanya, lahat na lang sinusunod, Panginoon. Isa kerida ni Xiao Jingrui, naghihintay sa labas ng pinto. Sabi niya may mahalagang bagay na kailangang sabihin. Ang Madam ni Xiao Jingrui. Ano ang pakay niya sa akin? Gino, gusto mo bang makita siya? Papasukin mo siya. Opo. Ako po. Magalang na bumabati sa kanang puno. Ano ang pakay mo sa akin? Ako ipsiron narito upang dahil ito sa kaliwang ministro. Oo. Kaliwang ministro. Alam ng lahat na hindi magkasundo ang kaliwang ministro at ako. Pa sa kanya ito. Ang nais kao, gamitin ang balita tungkol sa kaliwang ministro. Upang makahanap ng pagkampihan sa kanang Oo. Kaya depende yan kung may sapat na bigat ang balita mo tungkol sa kaliwang ministro. ang dahilan lagi niyang pinoprotektahan ang iyong kapatid. Dahil ba? Matagal na siyang may gusto sa kapatid mo. Totoo ba ang sinasabi mo? Totoo ba ito? Siyempre naman, handa akong ipusta ang buhay ko kahit anong balak ng kanang ministro laban sa kaliwang ministro basta gamit si Lin Shu pang aki. Ang kaliwang ministro, siguradong mahulog sa bitag. Pero si Lin Sue. Kapatid ko siya, sa totoo lang. Ang kanan ministro ay anak sa labas ni Lin Yin. Alam ito ng lahat. Ang landas ng kanan na ministro. Sino ba ba kayang higitan inyong kinabukasan? Ang pagiging walang awa ay tanda ng tunay na lalaki, Gino. Ziga. Ano ang gusto mo? Tayo. Hindi na tao inay Xiao Jingrui. Gusto kayo lang. Maghanap ka ng paraan para mabuhay. Kapatid, itong mga araw magpahinga ka ng Kung may mahalagang bagay, sabihin mo sa iyong ina. Bukas ay tatanggapin ko ang ihatid ang regalo para sa kaarawan, mga bagay sa bahay. Salamat sa inyo, kayong dalawa. Ang dami niyong inasika. Ang regalo sa kaarawan. Noong nakaraang Itong regalo sa dahilan ng pagkamatay ng ama sa kawalan ng hustisya ng pamilya. hindi maaring hayaan. Muling madawit sa regalo sa kaarawan. Ama, huwag kayong pumunta. Sure. Bakit ka ba nababagabag? Ito ang naghahatid ng ito ang utos. Hindi ito isang bagay na Ang pagpupugay sa kaarawan, ito ay isang bagay na may pambansang kahalagahan. Siguradong lubrang mapanganib ang biyahe. Ama, bakit kailangan gawin ito mag-isa? ang bagay na dati pinaubaya kay Xiao Jingrui. Ngunit ngayon, hiwalay na ang Lin at Xiao na mga padsaka. Ibinaba na sa ranggo bilang sundalo. Ito ay hindi maipaaubaya sa iba. Kaya't ako na ang kailangang maghatid nito. Ama, Kakawi pa lang ng inyong anak. anak, ayaw ng anak na mahiwalay sa ama. Sige na, iiwas na lang ako sa usaping ito. Saka na, ako ang magsasabi sa Magre-rekomenda ako na ibigay ito Hindi na ako makikialam dito. Itay. Salamat sa'yo. Noong nakaraang buhay, nadamay si Itay dahil sa paghahatid ng regalong iyon kay Xiao Jingrui. Napunta sa pagkapugot ng Sa buhay na ito, Kailangan kong protektahan si Itay ng buo. Ginang, nagising na po kayo. Narito po ako para tulungan kayong maghugas at magbihis. Nasaan ang ama? Bakit hindi siya nagising para magsulat? Umalis si Ginoong gayong umaga. Sinabi niyang kukuha ng parang alay sa kaarawan. Ano? Sinabi niya na di na siya pupunta. Puro mga nakaka-boring na dokumento. Nakakainis na ngang tingnan. May bagong nakakatuwa na balita. Pwede mong i-report sa akin. Meron. Narinig ka. Sa nakaraang araw, nagpadala ang West Region ng ilang magagandang kabayo bilang tribute. Taon-taon ganito. Bukod sa kabayo, mga alahas lang lagi. May bago BA. Ano pa? Ang handaang kaarawan ng kanyang kamahalan, hindi ang rina ang Mga bagay sa palasyo. Mas ayoko pang pakinggan yan. May narinig naman ako. Tungkol sa pamilya ng Duke. Oh. Kuno mo na. Narinig ka. Nagkaroon ng argumento sina prinsesa at kanang ministro sa hapagkainan. Naging tensyonado ang atmosfera sa mansyon. Bukod pa rito si kanang ministro. Kitang-kita ni Mobao sa sariling mga mata. Nakipagkita siya sa ina ni Xiao Jingrui. na si Leng Xingxuan. Parang may relasyon na hindi tama. Itong kanang ministro. Masahol pa sa inaasahan ko. Mas hindi karapat dapat sa tiwa. Yanin.
Yan. Yin, anong nangyari? May nang-aapibiyaya sa iyo? Yan. Pakiusap, kulungan mo ang tatay ko. Lingwogong. Anong nangyari kay Lingwogong? Kinuha ng tatay ang tungkulin sa pagbabantay ng regalo. Tiyak na may panganib. Pakiusap, hilingin kay Zuo siyang na magpadala ng Napakabait ng hari. Ano magkakaroon na magnanakaw ng regalo? Baka nag-aalala lang ang prinsesa. Yan. nananawala ka ba sa akin? Ang mga sinabi mo ay pinaniniwalaan ko. Hindi ko alam paano ipaliwanag, basta. Sigurado akong magkakaroon ng problema sa paghatid ng regalo ng tatay ko. Ninakaw ang regalo, nanganganib ang pamilya Lin. Hindi ko alam kung magpapalabas na hukbo para saktan ang tatay ko. Pero itong pag-alis ng tatay ko ay napakasalimot. Nasa panganib ang pamilya Lin. Alam kayo, mahirap paniwalaan. Naniniwala ako. Itatawag ang pinakamagaling para sunduin SI Duklin. Maraming salamat, Left Premier. Kung kutob mong may panganib kay Duklin, ikaw ay bumalik ka agad sa bahay at bantayan mo. Baka may mangyari pang problema. Itong palasong ulap. Hawakan mo ito sa panahon na kailangan. Alabasin mo itong Ang aking hukbo ay tutulong. Yan. Ang iyong kabutihan sa akin. Kapag natapos na ang lahat, tiyak kong gaganti ako. Dali na. Ihanda ang kabayo. Kanang ministro. Ang sinabi ng prinsesa ay walang ebidensya. Hindi mo kailangang lumaban mismo. Saka pa. Prinsesa, kapatid ng kanang ministro. Tumahimik ka. Hindi ako sasaktan ni Linshu, lalo na ganito siya kaabala. Ipagkatiwala sa iba. Hindi ako kampante. Hindi ako takot saktan ka ng prinsesa. Takot ako na nalinlang siya ng punong ministro at naging kutsilyo. Kung tunay ganoon, kapalaran ko na ang harapin ang ganitong pagsubok. Dahil dumulog siya sa akin. Kahit anong panganib. Pupuntahan ko siya. Kaliwang punong Nagpadala ako ng scout para natagpuang bakas ng hukbo sa labas ng lungsod. Patungo sa grupo ni Duklin sa Linbay. Ang kutob ni Linshu ay napakatumpa. mahalagang tinta at bato. Narito. Handang umalis. Jinong. Matagal na, kumusta ka? Xiao Jingrui. Bake it ka nandito? Lamabas ka. Lamabas. Jinong. Huwag masyadong formal. Xiao Jingrui. Walang hiya ka. Naghiwalay na tayo. Bitawan mo ako. Ang kamay ng aking asawa. Ganon pa rin kalambat. Namamiss kayo talak. Xiao Jingrui. Nakakasuka ka talaga. Tao, palayasin niyo siya. Tao. Huwag nang mag-abala pa. Wala si Ginoong Lin dito. Kung sino man ang maglakas loob na galaw, ni hindi ako makakapasok sa bahay ng mga Lin. Nakakamiss dito. Nung huli, nandito mismo, humingi ako ng basbas sa ama mo para pakasalan. Xiao Jingrui. Ano ba talaga ang pakay mo? Dumating ako para sabihin sa'yo. Naibalik na ang posisyon bilang general. Maluwag sa dibdib kong. Makasama ka ulit sa bahay. Pakikasalan MOAK. Nanaginip kang ga. Sa buhay na ito, hindi na kita makakarelasyon ulit. Jinu, pakakasalan kita at dadalhin kita. Nililigtas kita. Pagkalipas ng ilang araw, baka gusto mong lumapit sa pamilya Chiao. Pero wala ka ng pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Kanina, ang sundalo ng Duke ng Lin pumunta sa kampo, humingi ng tulong. Sinabi nilang inatake sila ng mga tulisan. Hindi na kaya nilang labanan. Huwag mong sabihin, ang kaliwang kalaban ay huli na sa pagtama. Hindi ka dapat magkaproblema. Oh. Bilisan mo na, iligtas mo siya. Gagawin ko para sa'yo, pagbalik mo. Pupunta ako para humingi ng tawad. Ibabalik ko ang nawala mong dangal. Napakataas ng ladi. Kang AKO ay talagang magmamakaawa ako. Xiao Jingrui. Ang pamana ng hari ay mahalaga sa estado. Kailangan bang pahirapan ako dito? Hindi ba't ginamit mo ang utos ng emperador noon para pilitin akong maghiwalay? Sige. Lulahad AKO. Pakiusap kay Han na magpadala ng mga tropa para iligtas ang ama ko. Linshu, may araw ka rin pala. Pero itong hukbo, hindi pwedeng utusan. Xiao Jingrui. Niloloko MO. Sabi kayo, magmakawa kasi, pero hindi ko sinabing matapos magmakaaw. Magpapadala ako ng hook, pero kung ganyan ka seryoso, kinang.
Siguradong pakakasalan kita at iuwi. Sinabi, kaya hindi kailanman kita papakasalan. Kung ganoon, magpakasal ka na lang kay Duke na sabay tayong parusahan. Makakalusot ka. Kapag sinimulan na ng hari ang ibibigay ang tamang ulat sa ugaling gayon. Narinig na madalas makipag-ugnayan si Lin Guogong sa mga dayuhan. Paano kung hindi naharap sa panganib si Lin Guogong at nagbigay ng maling ulat ng militar? Kung iutos kong alisin ang mga bantay. Si Lin Guogong ay magsamantala, dalhin ang mga kaaway papasok ng lugar. Ano ang gagawin natin? Bahala ka sa kung anong sabihin. Ang hari ay hindi ako sisihin. Hindi pwi. Hindi posibleng sabwat ama ko sa dayo. Kahit innocenti asay Lin Guogong. Hindi ko pa rin magagawang magpadala ng hukbo. Sayang at mag-isa lang si Lin Guogong. Baka siya'y mamatay sa labas ng hangganan. Ay ka. Sinadya mo ito para sa pamilya Lin. Usanadya kayo na. Bakit ano na yan? Sino ang makakaalam? Ay ka. Umalis ka dito sa pamilya Lin. Lin Shu. Huwag mong tanggihan ang magandang alok. Naku. Bakit nagkagulo na naman? Lin Hu. Ikaw nagpasok kay Xiao Jingrui. Pa sa ikabubuti mo rin yan. Mga nangyayari sa korte. Hindi mo alam. Ang ama ay nakikipagsabuatan sa mga tagalabas. Magpakasal kay Henel Chiao. Ito ang pinakamainam na solusyon. Kung gusto mong maging perpekto, bakit hindi ikaw ang magpakasal sa kanya? Kapatid, nagbitaw ng pangako si Lin Guogong. Sa loob ng 3 araw, ibalik ang Sheng Chengang. Kung wala kang balita sa loob ng pareho pa rin itong parusa. Mayroon kang 3 araw para mag-isip. Magpadala ka ng bantay para bantayan kapag handa na siyang magpakasal sa akin. At kung kailan siya ilalabas. General Xiao. Maso Werte K. Kapatid, kung hindi ka kakain o inom, maghihirap ka lang. Huling payo ko na ito sa'yo kapatid. Nakita ka ni General Xiao, zu Werte Montag, yan. Nagkaproblema si ama, pero wala kang pakialam. Nakapagsabutan ka pa kay Xiao Jing. Ikaw ang taong palihim na sumuporta sa kanya, hindi ba? 3 araw nang wala si Duklin. Hinala na tumakas bitbit ang mga regalo. Dalhin si Lin Shu at imbestigahan siya. Lin Hu. Ikaw, nakipagsabuatan sa iba para ipahamak si ama. Tama na ang daldal. Bilisan nyo, dalhin siya. Yan Jun. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin gayon. Tara na. Ano tina pinadala? Hindi ang palasyo, panananghangin. Paano napunta to sa kanya? Xiao Jingrui. Lin Hu. Nayan. Gusto ko kayong magbigay ng kasama sa libingan na aking ama. Hindi mo alam ang kinamamatayan mo. Ang lakas ng loob mong umatak sa Kala mo, prinsesa ka? Ngayon, kaya kong patayin ka gamit lamang ang isang kamay. Makhang, Hindi ako madaling patayin. Lin Shu. Nilalabag mo ang utos ng emperor. Ang daming ginawan masama, tapos sabihin mo sinusunod mo ang utos na emperador? Mga sundalo ng Chiao, puksain ang mga rebelde. Oo. Teka lang. Ama. Paano siya nabuhay at bumalik? Inilatag na ni Right Chancellor ang bitag. Kapatid, bumalik na si tatay. Bakit ganito ang itsura ng bakuran? Ama. Eos Kaleng, buti naman. Naipadala na ang kabahagi pabalik sa palasyo. Ngayon, mga araw, Walang dahilan hinaharang ni Xiao Jingrui. Nagpasugo pa ng tropa para palibutan ang Lin Mansion at sinabing tatanungin ako. Lin Guogong. Ako rin ay sumusunod sa utos. Pakiusap, magpakita. kanino sumusunod ng utos? Ito. Yutusaning. Takot talaga na magiging traidor na walang puso. Ama. Kuya. Kasama siya ni Xiao Jingrui para ipahamak ang anak na babae. Wala siyang konsensya. Mas pinapahalagahan ang kapangyarihan kaysa sa... Tiger, talaga nakipagsanib ka sa iba para saktan ng pamilya? AMA, sinisiran lang ako ni Lin Sha. Nakikipagtulungan ako kay General Chiao sa investigasyon. Sinisiraan ako ni Lin Shu dahil ayaw niya. Nakausap ko na si Kaliwang magpadala para imbestigahan ang Malapit na nating malaman ang katotohanan. Kapag dumating ang ako ay makikipaghar upang makita ang mga gumawa ng kahit tiyak na mapaparusahan ng mabigat. Ikaw, bakit nandyan ka pa rin? Umalis ka na. Oo. Ama. Anak ko, nag-aalala ka. Paano ka nakaligtas?
Si Kaliwa. Dumating siya nang may hook. Sinagip ako at nakuha pabalik ang regalo. Kalawa. Siya mismo ang namumuna sa laban. Oo, pero siya ay malubhang nasugatan. Bumalik na siya sa bahay para magpahinga ano. Naizugatan siya. Kanang console, ang iyong sugat ay napakaseryo. Magpahinga ka ngayong araw. Iniligtas ni Linggu ang regalo kahit nasa panganib siya. Oras na para pabagsakin si kanang konsehal. Yan yun. Paano mapapabayaan ang sariling Maliit na sugat lang. Huwag kang mag-alala, prinsesa. Gino ang Duke. Kararating lang po niya sa bahay. Hindi mo ba dapat samahan siya? Pating nga. Ano? Gusto mo ba magbalot ng sugat ko, prinsesa? Natataranta, AKO. Kung may masamang mangyari sa'yo. Paano ko ipapaliwanag sa sarili ko? Bakit kailangan ipaliwanag sa sarili mo, prinsesa? Dahil ba hindi mo kayang tiisin? Hayaan mong mapahamak ako. Inaisip kita, palaging inaisip kita, kaya pilit akong bumalik. Yan yun, paidawan mo. Bakit ko kailangang bumitaw? Hindi ko kayang mapaalam. Kang alas ka. May sugat na muling nabuksan. Mas lalo kang dapat managot, GNG, prinsesa. Kalawa Ministro, ang muling pagbuka ng sugat. Ito rin ay kasalanan mo. Shoo. Alam, MOBA, simula nung unang beses mong ipagtanggol ako. Nasa puso na kita simula noon. Ibig mong sabihin. Ikaw. Niligtas mo ako minsan. Pero inisip kita ng maraming taon. Ngayon ay zugitin AKO. Natutuwa akong nag-aalala ka. Sana mas malubha pa ang sugat ko. Para magpatuloy ang pag-aalala mo. Yan yun. Kailan ka natutong magsalita ng ganyan? Linshu, gusto kitang pakasalan. Hindi kita niloloko. Gusto kayo. Maging lagi kong nasa tabi kayo. Ikaw. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Hindi pa magaling ang sugat ngayon. Kung ganoon, manatili muna ang prinsesa sa mansyon. Samahan mo akong madalas. Sinasabi mo, walang pamahin na. Isang babae magpapalipas ng gabi. Anong klaseng usapan, prinsesa? Buong katawan ko. Hindi ba't nakita mo na lahat? Ikaw. Kung di mo ako sasamahan, ang sugat na, hindi gagaling. Paano matatanggap, prinsesa? Magiging masakit ba palagi? Yan in. Para kang isang soro. Ang dami mong inisip. Pero AKO. Gusto kita. Shoo. Kung ganon, sa buhay na ito, ako lang ang sorong mamahalin mo. Sige. Ang nangyari sa pagnanakaw ng karwahe ng ipinasa na ni Kamahalan kay Kaliwang Ministro para imbestigahan. Ako ang nagpadala ng tao para inutusan ko si Xiao Jingrui na huwag magpadala ng sundalo. Baka ang magagandang araw natin, ilang araw na lang ang natitira. Kananang Ministro. Kung wala na tayong ibang paraan, bakit hindi tapusin na natin ito? Patayin si Kaliwang Ministro. Ikaw talagang malupit na babae. Talagang magaling kang magpasaya sa akin. Kanong Ministro. Mas magaling ka kaysa sa inutil na si Xiao Jingrui. Hindi ko akalain na nandito ang babaeng masama na si Leng Qingshuang. Cute na bata. Bakit ka natutulog sa kama ng kanang ministro? Ayaw na ninyo sa akin, pamilya Xiao. Kaya kailangan kong humanap ng sarili kong paraan. Lahat ng puso ay nasa akin. Kung hiningan mo ako ng higit pang araw, pagbibigyan kita. Bakit kailangan mong gawin ang ganito kababang bagay? Inilaan ko na lahat ng damdamin ko sa'yo. Ngunit nananawala ka pa rin, Xiao Jingrui? Ha? Ikaw, babaeng walang hiya. Naloko mo ko simula. Xiao Jingrui.
Gayon, ako na ang babae ng kanang ministro. Subukan mo lang. Dati, bulag nagtiwala sa'yo ng mali. Nadala ko pati si Lin Shu, isang napakabuting babae. Huwag ka munang matulog sa kabilang silid. Dito ka matulog sa tabi ko. Tumigil ka sa pag-ilusyon. Kayong dalawa. Takbo. Papapatay kayo ni kanang ministro para manahimik. Xiao Jingrui, ano bang sinasabi mo? Lin Shu. Nagkamali ako. Dati akong bulag at naniwala sa maling tao. Daming tiniis mo sakin. Ako ang nagkasala sa'yo. Akala SI lang chingshuang tapat SA hindi kayo akaling laha. Peak pala. Xiao Jingrui, ano na naman ang kaguluhan mo? Ngayon, wala ng tao na tulad mo. Tapat at wagas sa akin. Ako ang nagtaksil sa'yo. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Xiao Jingrui, sa mundong ito, lahat kailangang magbayad para sa kasalanan. Ang pagsisisi para sa akin. Huli na, ginawa mo akong ganito. Hindi na kita kayang patawarin. General Xiao, mag-ingat ka sa sarili mo. General Xiao. Talagang isang taong umiibig. Patayin silang lahat. Zugot. MGA Tao, halika. Xiao Jingrui. Kumusta ka? Prinsesa. Sa buong buhay ko, puro pagkakamali. Nagtiwala ako sa maling tao, binigo kita at ang damdamin mo para sa akin. Ngayon, wala nang maibabalik pa. Para sa'yo, handa akong mamatay. Eos lang. May utang ako sa'yo, babayaran ko sa susunod na buhay. Dalhin ang punong ministro. Ikulong sa pitan. Ew. Ingnan natin kung sino ang mangangahas. Hintayin ang utos ng mahal na hari. Dalhin ang bangkay ni General Xiao. Ibalik sa bahay ng pamilya Xiao. Jinu, kinang SI Lin Hu. Dahil sa pagnakaw ng Shengchen, sinubukang patayin ako at nilinlang si Ginoong Xiao. Nahusgahan na siya ng hari, bibitayin sa 3 araw. Yenjun, walang galang ka. Ikaw mismo ay sugatan ng dinala mo pa ang anak. At inilagay sa panganib ang sarili. Ang utang na yan, paano ba dapat kwentahin? Ginoo ng bansa, 3 beses iniligtas ni Meishu. Itong buhay ko. Natural, sa kanya na ito. Kung hindi ko siya pakasalan, baka itong buhay ko, hindi na tumagal na matagal. Kung may mangyaring masama, paano mo ipapaliwanag ito sa kanya? Ipalawanag mo na. Ikaw naman, ang daldal. Mas mabilis pa yung bibig mo kaysa utak mo. Gino ang Duke. Mula pagkabata, si Yen Yun wala siyang inaalala. Puso buo niyang inilaan para sa kapatid niyang babae. Ngayon nandito, para hilingin ang kanyang kamay sa kasal. Handang harapin hirap at saya kasama. At maging mag-asawang maligaya. Kung sumumpa sa kasinungalingan, kidlat ang parusa. Ama. Ang anak kong ito, mula pagkabata, takot na sa sakit. Pero nang lumaki, laging sumusunod sa iba, sa mga matitinding bilang ama, paano ko hindi masaktan? Pero ang kaliwang minis, may ilang tapang naman talaga. Itong kasunduang ito. Pumapayag ako, Pero, kung tratuhin ng masama ang anak kong si Shure, maghahanda lumuhod sa washing board, Hindi. lumuhod sa bakal. oy, Maraming salamat, ama ng asawa. Shushu. ang galing. Sulit ang oras at effort na ginugol ko. Asawa ng pinuno ng angkan. Makukuha ko na.